Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin ngayon is patungkol sa nasan na nga ba ang orihinal na copy ng Biblia. So, autograph po. So, pag sinabi po nating autograph, halimbawa po sa mga artista po, tayo pong mga fans po nila, nagpapa-autograph po tayo sa kanila sa mismong sulat po nila or sila po ang mismong author na nagsulat po ng autograph na yon sa papel po. So, ganun din po sa ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos po ang siyang nagsulat or author po nung Biblia po na ginagamit po natin dito po sa mundo po. So, ang tanong nga po is, nasa na ba yung ang tunay na original na copy? So, yung sagot po is wala na. Pero, kasi po, nagkaroon naman po tayo ng mga copy kasi po ang mga Kristiyano po is mahalaga po yan sa kanila. So, meron po mga nakita po mga nahukay po ng mga ancient na nakasulat po nila Moises, ng mga apostol po natin patungkol sa ating Panginoon Diyos. So, kinopya po ng mga Kristiyano hanggang sa dumami po yung copy po. So, ito po ang sabi po sa concept natin patungkol po sa autograph po. The original copy of biblical document. So, yung ano po sabi ko, original copy po ng mismong document. So, para mo po sa ating Bible reading po, Bible verse, ito may matatagpuan sa 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21. At ito po ang sabi sa English, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will. But prophets, through humans, spoke from God as they were carried along the Holy Spirit. So ito po sabi sa Tagalog, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito ay walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo at nagsalita mula sa Diyos. So yun po yung ating Bible reading po para sa araw to. Tayo naman po dumako po sa ating teaching po. Una, the original copy is inspired by God. So yung original po copy, yung original ng autograph po ng Bible po natin is inspired po niyan is yung ating Panginoon Diyos po. So, yung ating Bible po is na-inspired po siya sa ating Panginoon Diyos kasi ang ating Panginoon Diyos po ang siya nagsulat po ng mga Bible word po sa pamamagitan po ng mga apostle po. So, binigay po ng ating Panginoon Diyos ang salita niya din sinulat po ng ating mga apostle po. So, yung Bible po natin is na-inspired po sa ating Panginoon Diyos. Kaya, super dikit po ng Bible po at saka pagdating po sa ating Panginoong Diyos. So, if ever na hindi ka maniwala sa Bible, hindi ka na rin maniwala sa ating Panginoong Diyos. So, ano lang po talaga sila, equal lang po palagi. So, pangalawang katanungan po, the original copy of Bible is lost. So, yung original copy daw po ng Bible natin is nawala na po. Pero yung nga po sabi ko kanina, bilang isang mga Kristiyano po is mahalaga po sa kanila ating Panginoon Diyos. Sinulat po nila yung mga na-discover pa po ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos hanggang sa dumami po yung mga Bible po na meron po tayo ngayon dito sa mundong ibabaw po. So, pangatlong katanungan po, the modern Bible is still God's Word. So, hanggang ngayon po, mula nung past, hanggang ngayon sa kasalukuyan, hanggang sa future po, we have one only Bible that we have po. So, yun po yung God's Word po. At hindi po yan kayang palitan po ng kahit sino man po. Kahit sino man pong Diyos. Kasi we have only one God, but meron tatlong persona po. So, never po mapapalitan po yung salita po ng ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.